tayo'y di na nagkita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang huling yugto ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang, Luha. Yun lamang ang magagawa natin para mapaalis sa bahay nito ang batang yun na hindi malalaman ng inay. Sa palagay mo ba'y maniniwala ng nanay mo? Oo naman. Wala na siyang magagawa pa kundi tanggapin ang pangyayari. Ewan ko lang kung ano ang kahihinatnan ng batang yon sa oras na mawala siya sa piling ni inay. Kung gano'n ay planuhin nating mabuti kung paano natin maisa sa katuparan ang balak natin. Oh, ito na ang baon mo. Yung mga nakakabusog lamang na pagkain ang bilhin mo, ha? Opo, Lola. At huwag mong kalimutan, pag nabasa ang likod mo ay magpalit ka agad. Nariyan na sa bag mo ang pamalit mo. Opo, Lola. Oh, ayan, nag-bill na. Sige na, pumasok ka na sa loob ng school. Opo, Lola. I love you, Lola. Oh, Lola, sabihin mo rin ang love mo. I love you, sabihin mo rin sa akin. Ha? Ano? Kasi yun ang naririnig ko sa mga kaklase ko eh. Sa tuwing mahihiwalay sila sa kanilang mama o papa. Ay, dako, batang ito. Kung ano-ano ang sinasabi, pumasok ka na nga sa loob ng school para hindi ka malate. Sige na, Lola. Gusto kong marinig ang pag-I love you mo sa akin. Ay, sige na. Oo na. I love you rin, Apo. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-iisa ka lang. O inay, nariyan na pala kayo. Naihatid niyo na ba si Maggie? Oo. At dumaan na rin ako sa palengke para makabili ng isda. Naku inay, hindi na muna sana kayo bumili ng isda. Ha? Bakit? Anong uulamin natin kung hindi ako bibili? Kasi pupunta tayo sa mall. At sa pagkakataong ito, ako naman ang maglilibre sa inyo. Tito, ano ang ginagawa ninyo dito sa school namin? Ano kasi, walang lola mo. Pero ako muna ang pinasundo niya sa'yo. Ha? Bakit o? Asan ba ang lola ko? Kuwan, may sakit palang lola mo. Hindi niya sinasabi sa'yo ng tita Beatrice mo, kaya biglang manghina. May sakit ang lola? Oo, kaya pinagbilin ka niya sa akin na ako muna ang susundo sa'yo dito sa school para mauwi ka. Halika na at uuwi na tayo. Naroon siya sa kwarto ninyo. Punta mo na. Lola! Lola!
mo? Opo. Eh, nasan siya? Dito ko lang naman siya iniwan ng tita Beatrice mo kanina. Bakit wala ang lola ko? Teka. Tumatawag ang tita Beatrice mo. Sandali lang at sasagutin ko. Hello, Beatrice? Ano? Dinala mo sa ospital si inay? Sige. Papunta kami kagad dyan, Maggie. Diyan sa ospital. Hintayin nyo kami. Okay, sige. Maggie. Dinala na pala ng tita Beatrice mo ang lola mo sa ospital. Kaya halika na. At gusto ko lang makita ng lola mo. May sakit pala ang lola ko pero hindi niyo sinasabi sa akin. Siguro dahil ayaw kanyang malungkot. Teka. Nandito na pala tayo sa loob ng ospital. Saan kaya naroon ang tita Beatrice mo? Teka, tingnan natin sa word. Dito ka lang At magtatanong lang ko sa information desk. Sama ako dito. Huwag na. Dito ka lang. Hanapin ko pa kasing information center ng ospital na to. Dito ka lang At huwag kang umalis dito at babalikan kita. Oras na malaman ko kung saan ko nilang lula mo, Sige, alis na ako. Lola, nasaan ka? Gusto kitang makita. Lola. Edweng, bakit mag-isa ka lang dito? Anong ginagawa mo dito? Wala ka bang kasama? Meron po. Dito pa ka po. O bakit? Sino bang nahospital? Ang lola ko po. Bakit ka iniwan ng tito mo? Kasi po, hinahanap po niyang kung saan room dinala ang lola ko. Sige, halika. Tutulungan kitang hanapin ang lola mo. Salamat po. Ay, dako, paano yan? Kanina pa tayo naglilibot sa ospital na ito. Pero hindi natin makita ang lola mo. Nasaan ang lola ko? Wala ang lola mo Nakita mo naman, ilang beses nating inisa-isa ang lahat ng kwarto ng hospital na ito. Pero sinabi mong hindi mo nakita ang lola mo. Paano ganyan? Umuwi ka na lang kaya mo? Ang lola ko pa gusto ko siyang makita. Wala tayong magagawa. Nawawala ang lola mo Ganito na lang. Umuwi ka na lang at ihatid na lamang kita sa bahay niyo. Baka ikaw naman ang mawala. Hindi po ako marunong umuwi. Teka. Ganito na lang. Kung gusto mo, sumama ka sa akin sa bahay at hahanapin ko ang lola mo bukas. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-isa ka lang. Oo,
naiuwi mo na mo yung bata sa bahay mo. At yung usapan natin pala, Oo, Dabad. Sa oras na mabayaran ako ng babaeng gustong umampun ng bata, ay hati tayo. ano? Anong ate? Porsyento lamang ang usapan nating dalawa. Bakit ngayon makikihati ka? Hindi ba dapat? Ako ang naghanap ng buyer. Hawak ko ang bata. At ako ang makikipag-usap sa buyer. Hindi ba't dapat lamang na makikihati ako? Wala kang ang ginawa, kundi dalhin sa ospital ang bata eh. Hindi yan ang usapan nating dalawa. Hindi nga. Pero ngayon, yan na ang magiging usapan natin. Dahil hawak ko na ang bata. Hindi ka pa talaga kakain, ha, inay? Tuyo na naman. Wala ka na bang maipapakain sa akin kundi tuyo at sardinas? Ang arte-arte ninyo. Kung ayaw mong kainin, di wag. Anak, ikaw na ang humahawak ng ATM ko. Nasa iyo na ang pera ko. Bakit hindi ka bumili ng pagkain nakakain ko? Inay, hindi lamang pagkain ang ginagastos ko sa bahay nito. Tubig at kuryente, ako ang nagbabayad. Ikaw naman at ang pamilya mo ang gumagamit ng kuryente at tubig na At mataas. sa lagay ba naman wala akong sahod sa pag-aalaga sa iyo? Anak, malakas pa naman ako Kaya lang naman ako parang nanghina dahil walang sustansya ang kinakain ko. Kaya nga ako nagpapabili sa iyo ng mga masusustansyang pagkain. Inay, matanda ka na. Hindi na kailangang masustansya pa ang kakainin mo dahil mamamatay ka rin. Di ipaubaya mo na lamang sa mga apo mo ang pera mo. Beatrice, Narito ako sa kusina. naibenta ko ng kausanat na ito. Anong sinabi mo pa Ibininta mo ang bahay na ito? Oo. Bakit? Hindi po ba nababanggit ni Beatrice na naibenta na namin itong bahay? Oh, Beatrice, pwede na tayong bumalik sa Maynila ngayon. Ganun ba? Paano tong si Inay? Saan natin siya dadalhin? Saan pa? Di sa DSWD. Hindi. Hindi ninyo magagawa sa akin yan. Hindi ninyo magagawa sa akin yan. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita, nadama ko ang Iha. Mama, kayo pala. Kanina pa kayo dyan? Oo. At hanggang ngayon, napapansin ko pa rin. Malalim ang iyong iniisip tuwing nag-iisa ka. Mama? Alam ko, hanggang ngayon, naiisip mo pa rin ang iyong lola. Hindi ko na kasi alam ang nangyari sa lola ko. Mula nang inampun ninyo ako, hindi ko na nakita ang lola ko. Alam mo, labis-labis akong nagpapasalamat nang dumating ka sa buhay namin ng asawa ko. Naging masayahin siya. Napakalaking bagay ang pagkakaampun namin sa iyo. At hanggang sa huling sandali ng papa mo, nakita ko sa kanya ang kasiyahan. At aaminin ko,
ikaw ang dahilan kung bakit muling nanumbalik ang tamis ng aming pagsasama. Nakamuntik ng mawasak dahil sa hindi namin pagkakaroon ng anak. At gusto ko na ikaw na pinanggalingan ng aming kaligayahan ay lumigaya ka rin. Ho? Anong ibig niyong sabihin? May binili akong house and lot sa Pilipinas. Renovate ko yon. Kung gusto mo, doon ka tumira habang hinahanap mo ang iyong lola na nawawala. Bago mamatay ang itay ko, ay kabilin-bilinan niyang huwag kayong pababayaan. Kaya nang malaman ko na ibinenta ng mag-asawang Beatrice at Paing ang bahay niyo, ay agad na nilinisan ko tong kwarto ng itay. Napakaputi po, Adeline. Dahil kahit hindi tayo magkaano-ano, ay kinupkup mo pa rin ako. Samantalang ang kadugo ko mismo na anak ko ay pinabayaan ako. Huwag na ho kayong mag-isip ng ganyan, Aling Ising. Ang pamilya ay hindi lamang nasusukat sa pagiging magkadugo, kundi sa pag-ibig nila sa isa't isa. Nakakalungkot nga lang isipin na nawalan na nga ako ng apo. Pati ang bahay ko, kung saan naroon ang mga masasaya kong alaala, ay nawala rin sa akin. Mabuti na lamang kayo at hindi sinira ng nakabili ng house at lot ang bahay ninyo. Anong ibig mong sabihin? Pinaayos lamang po ang bahay, hindi binago ang design. Pinalitan lamang ng bago ang mga materialis na ginamit. Ano? Oo. Nagustuhan siguro ng nakabili ang design ng bahay ninyo. Kaya hindi na ho ito binago. Oh, Aling Ising, may dumating na sasakyan. Oh, Aling Ising, ang sasakyan na nakabili ng house and lot ang dumating. Pero dalaga ang bumababa ng sasakyan. At hindi yung matandang babae. At tara po, kausapin po natin ang bago nating kapitbahay. Magandang hapon po sa inyo, Lola. Bakit biglang lumakas ang tintig ng puso ko pagkadinig ko sa boses ng dalagang ito? Oh, ikaw palang anak ni Mrs. Adelaida Del Mundo na nakabili ng house and lot na ito? Oo, ako nga. At bakit ka umiiyak? Kasi ganito ang disenyo ng bahay ng lola ko. Sino ba ang lola na tinutukoy mo? At ano ang pangalan mo? Maggie po ang pangalan ko. At Ising naman ang pangalan ng lola ko. Maggie ang pangalan mo? At Ising ang pangalan ng lola mo? Opo. Ising ang pangalan ko. At kung hindi ako nagkakamali, ay ikaw si Maggie na apo ko. Apo ko. Lola. Lola Ising. Lola. Akala ko pangarap lang mangyayari ito, Lola. Apo ko. Pwede na akong mamatay. Ngayong muli kitang nasilayan, Apo. Apo ko, mahal na mahal kita, Apo. Lola, salamat po at nagkita tayo muli. Lola!
yang paing na yun? Ibinenta pala ang bahay namin nang hindi sinasabi sa amin ng mga anak ko. At saka siya sumama sa kaluguyo niya. Ang mga anak ko naman, hindi ko alam kung saan naruroon. Tuluyan silang namuhay na mag-isa mula nang iwanan namin sa Maynila. Ngayon, wala akong ibang matirahan. Kaya babalikan ko ang babae na nakabili ng bahay na nagsabi sa akin kung gusto kong mangamuhan sa kanya ay tatanggapin ako. Hayun, nakabukas ang bahay. Lola, saan niyo gustong pumunta? Sa mall ba? Si Inay ang papalabas na matandang yun Si Inay nga. Teka, bibilisan ko ang paglakad. Inay! Inay! Ano ang ginagawa ninyo dito? Iha? Ikaw bang anak ng matandang nakabili ng house and lot na ito? May nabanggit kasi sa akin na kung gusto ko lang maging caretaker ng bahay nito, gagawin niya akong caretaker. Tita Beatrice? Ikaw ba yan? Bakit ganyan ang itsura mo? Ano nangyari sa'yo? Kilala mo ako? Paano ko makakalimutan ang taong mula nang ipinanganak ako sa mundong ito, kinamuhian na ako? Maggie? Anong ginagawa mo dito? Naparito ka ba? Para gawing impyerno na naman ang buhay ko, ha? Inay, pinagsisisihan ko na ho ang lahat ng ginawa ko sa inyo. Patawarin niyo ako. Lumuha ka man ng dugo, ay wala ka nang mapapalapa sa akin. Kinabubuhitan ka. Umalis ka na. Inay, wala daw akong mapupuntahang iba, kundi kayo lang. Patawarin niyo ako, Inay. Patawad po. Inay. Nag-iisa ka lang. Ang inggit ay siyang pinanggagalingan, lihim na galit sa kapwa. Walang ibubungang maganda, bagkus ito'y nag-uugat ng pagkasira ng buto sa katawan na pinag-uugatan ng karamdaman. Mga giliw nating tagapakinig, diyan na po nagtatapos ang kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Madikdeng, Robert De Guzman, Jun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Kay sarap ng ating suyuan, lagi kong natatandaan maligayang araw nating nagdaan.